Okay, my wife is now harvesting some of mustards. So ayan po, napaka sustansya. Wala po tayong naihalo na chemical po dyan. Walang spray, walang ang ginawa ko lang po dito ay what I did, mas English, nilagyan ko ng kasama. Kapag ang halaman ay hindi nag-iisa, meron siyang mga kasama, hindi po ito madaling dapuan ng kalaban. Yan. Okay, so yan po. Habang na-harvest yung mga nauna, ay makikita nyo, meron na naman meron na namang sumisibol, meron na naman nakalagay na susunod. So hindi po tayo magsasawa na mag-harvest ng petchay at saka mustasa. So gaya ng dating ginagawa ko, nilagyan ko pa rin ng kasama. Pag may mga kasama yan na hindi niya kalahi, pag sila'y nagsama, magtutulungan sila para hindi agad-agad atakehin ng insekto. Now, makita nyo dito, meron pang nag-iisang, hindi ko po tinanim yan, kusang tumubo. Yan po yung native tomato. Yung laki ng bunga po niyan ay sinlaki lamang po ng holen, pero maasim, masarap panigang, pagluto ng sinigang at saka salad. Okay, so dito meron naman ako tanim dito. Ito po yung mga labanos. So nagtanim po ako ng konting labanos, makikita nyo may mga kasama. Ayan. At dito may mga tomato rin. Ito itinanim ko na to. At lagyan ko pa ng konting sili. So ayan. At may mga onion leaves. Onion leaves po ang mga yan. Okay, so mga after 1 month siguro pwede na i-harvest tong ating mga labanos. Dito naman sa kabila, ayan, petchay. Malapit nang ma-harvest, 1 linggo na lamang po yan. Within a week pwede na nating i-harvest ito. Okay, so makikita nyo may mga kasama rin dyan, mga sitaw. Ito ay yung we call it patani in Ilocano. Hindi ko po alam yung Tagalog niyan. Okay, so yan po ang ating munting pananim. Okay, so dito naman nagtanim din ako ng okra. So ito yung ating mga okra. Linagyan ko po ng mulching kasi ang daming damo. Lagyan ko po ng mulching na dayami. At saka bago ko itinanim yung okra, nilagyan ko po ng compost. Ayan, may mga tomato din yan. At ito, yung line na to ay tinamnan ko ng upland kangkong. So ang ginawa ko dyan, binuhusan ko lang ng compost. At saka ko linagyan ng binhi, saka ko binuhusan ulit ng compost. And then ayan na, titignan natin. Ito naman, bakit may mga kuwan ng semento dito? Kasi kasalukuyan po kaming nagko-construct ng aming munting tahanan, bahay. Yung mga semento ginilagay ko dito. Ang purpose po nito ay upang hindi yung mga damo, para makontrol yung damo na tutubo, kasi yung mga damo hindi nasisinagan ng araw. Pag nasisinagan ng araw, mamamatay kusa yan. So ayan po, yan. Okay, so ganyan naman po yung aking munting garden.
Ngayon, gagawa naman tayo ng isang flat dito. Huwag po tayong magsawa na magtanim. Habang tayo nag-harvest ay nagtatanim po tayo. Okay, ito po yung mga tinanim ko last June. Mga bulaklak. Napakahalaga din ng bulaklak sa ating munting garden kasi nag-a-attract po yan ng mga good insect para sila yung magiging kalaban ng mga bad insect. At saka pollinators na rin kasi dito sa area na to, nagtanim po ako ng patola and ang dami ko pong na-harvest, ang dami ko pong nakuha na bunga at sobrang tipid po. Okay, may mga pananim din ako dito na kahoy, we call it kamuting kahoy. At dito sa banda rito nagtanim si Mrs. ng mga kamote, nilagay niya sa kamuting lanot naman, nilagay niya sa sako. So at kung makikita nyo, ito wala pa pong 100 square meters yung tinanatam na namin. Dati itong lawak lang ng lupa ay 200 square meters, pero yung kalahati pinatayo na natin ng bahay. Ito lang ay napakarami na po nating pwedeng itanim dito. At kung makikita nyo, ang dami pa pong space na walang tanim, na kung saan mga damo lang ang tumutubo, no? So dito lang muna kami nag-concentrate sa area na to at magtatanim. Ang dami na po namin na itanim and sulit talaga pag may pananim ka sa yung yard. Okay, so si Mrs. Kasalayo nagbubungkal ng lupa. Yan na yung exercise niya. At dyan na rin siya masisinagan tayo ng araw, nag-ehersisyo, complete vitamins para sa ating katawan. Okay, so thank you and mabuhay.